Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta kayong lahat mga sangkay mga kalingap? Ngayong araw nito gagawa tayo ng reaction. Ito'y patungkol doon sa kauna-unahang love team ng kalingap. Anong nangyari? Bakit parang may mga pahiwatig na sila'y hiwalay na? Pero bagong lahat, no? Shoutout muna kay Kuya Val, kay Kalingap Rab, kay Ate Edna, sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. So dako tayo dito sa ating pag-uusapan. Alam ko na may mga gumawa ng reaction patungkol dito. Ang nakita ko si Jubilito TV ay gumawa na ng reaction patungkol dito. Ito ay hindi natin ikino-content para pag-usapan sila, no? Ito ay iko-content ko bilang isang awareness, no? Dito sa mga love teams ng Kalingap na sinasabi na sila na, no? Na sila na sa mga viewers na naniniwala patungkol dito sa mga sinasabing sila na nga, sa mga sponsors, no, na nagtiwala na ang buong akala ay magiging sila na nga, no? Ito ay awareness, no? Sa lahat ng love teams, viewers, sponsors. Nakita ko, may mga post, no? Yung dating Kalingap Angels, no? Na beneficiary ng Kalingap, yung kanyang mga post. Ito yung kanyang mga pahiwatig, no? Sabi niya, greatest love means, ito yung taong di ka kayang piliin pero kaya kang mahalin sa paraan na siya lang nakakaalam. Tamang tao pero pinagtagpo kayo sa maling panahon. May laman no? May laman yung sinasabi na tamang tao pero pinagtagpo kayo sa maling panahon. Kasi nga, nagtagpo sila dito lamang sa Kalingap, sa social media, no? Na-scout yung babae, tinulungan ng Kalingap, and nilove team sa isang Kalingap partners, no? And nag-click naman yung kanilang love team, and kalaunan naging sila, di umano, and maraming mga naniwala na magiging forever magiging sila. Tapos ito ang nangyari, no? Na humiwalay sila sa Kalingap dahil nga nagtayo ng grupo sa kanila. And ito masasabi ko, talagang walang forever, no? Walang mahirap para sa mga sponsors, sa mga viewers, no, sa mga supporters na maniwala na magiging sila hanggat wala pang papel na binipirmahan, di ba? Parang sa mga artista, no, sa mga love team, sa mga artista, asa yung mga umiidolo sa kanila, pero sa kabila ng lahat pa lang yun ay hindi magiging sila. Ito pa, yung kanyang post, isa pa, hindi ka naman talaga niya mahal. Nagkataon lang na wag na nga, naiiyak na ako eh. Naiiyak ka na eh. So, hindi ka naman talaga niya mahal. Naramdaman ba niya na hindi siya mahal? Baka kasi no? Yung question kasi dito, kasi nga, parang hindi pa kasi hinog talaga eh. Hindi ganun kahinog yung kanilang love team na na-develop lamang sila doon. Kasi kung sasabihin niya, hindi ka naman talaga niya mahal. Naramdaman ba ni girl na hindi siya mahal? Pero bakit kung naramdaman niya na hindi kanya mahal, bakit niya pa pinatagal? No? Bakit kailangan patagalin na para at the end of the day, ikaw din lang naman ang masasaktan? Pagka mga ganito na may nararamdaman ka na, hindi mo na dapat pinapatagal pa. Kasi mas lalalim lang yung sakit, yung kirot. Ay, naramdam ni Sangkay. Ito ba, may maidi pa siya. Hinahanap ka pa nila sa akin. Sabi ko, busy ka. Pero di nila alam na tapos na talaga tayong dalawa. So meaning, meron siyang naglihim, no? Nilihim nila ito. Na ito yung sinasabi ko kanina, na awareness,
sa mga sponsors, sa mga viewers, sa mga tagahanga nila na nandiyan dyan, pinapaasa pa kayo, pero sa kabila ng lahat, hindi na pala sila. Kasi siya na mismong umamin dito na hinahanap ka pa nila sa akin. Sabi ko busy, so pinagtakpan niya, pero di nila alam na tapos na talaga tayong dalawa. Ouch. Ay, nako. Ito pa, ang dami niya kasi talagang ang dami niya kasi talagang my day na talagang maano natin na talagang wala na, no? No, I'm not okay. I miss talking to you. I miss our conversations. I miss your voice. I miss your smile. I miss your laughter. I miss how we used to talk every minute of the day. I miss your daily rants about how your night went. Ano? Night went. I miss the way you treated me. When we first started talking, I just missed you. So, mahal din niya, no? Minahal din niya sa kanyang mga sinasabi dito, sa kanyang sinasabing namimiss niya, yung mga conversations nila, yung mga ginagawa nito, no, ni Guy. So, minahal din niya talaga, no? So, minahal din naman niya talaga. Kaso nga lang, kasi parang itong girl, first, niya yata ito no? Parang first boyfriend niya ito, no? Na in love talaga siya. May nag-ano dito, no? May nag-post din. Mayroon siyang na-repost. Kahit ano man ang mangyari, patuloy pa din akong susuporta sa inyong dalawa. Masakit man para sa amin, sa mga taga-suporta ninyo, respetuhin namin ang bawat desisyon nyo hanggang sa muling pagkikita, aming blank, no? So, may suporta pa rin, no? Nandito, kaso nga lang nasaktan. Ito yung pinakamahirap, no? Na kanyang binitawang dito, post niya. Sabi niya, to all blank supporters, hindi lang natin papangalanan. Ayaw ko pong paasahin po pa kayo. Ang daming beses kong pinag-isipan to. Pero siguro, ito na yung time para malaman po ninyo. Ayaw ko na din pong paasahin pa namin kayo. Kung walang magsasalita ng una, ako na lang po. Hindi ko po kayang sikmurahin ng paasahin kayo sa magiging okay pa ang lahat. Sorry po kung naging mahina ako. Dahil kung patuloy po namin itatago sa inyo, pare-pareho po tayong hindi makakausad sa pagsarili nating buhay. Pinilit kong intindihin naman lahat. Kaya lang, may hangganan din po. At FYI, wala pong third party na involved. Sadyang napagod lang po. Long story, personal na po namin yon. No bashing please. Once again, mga blank, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa aming dalawa. Maintindihan ko po kung hindi nyo ako susuportahan. Pero sobra-sobra po ang pasasalamat ko dahil naging part ako ng community na ito. Mag-iingat po kayo palagi at lalo ka na blank. So, ito yung last, parang message niya sa lahat ng mga viewers, sa kanyang So, sa pagkakaalam natin, ito hindi prank, no? Sa mga post na ito, hindi ito prank, kundi parang totoo, no? May katotohanan. Yung kanyang sinasabi dito, yung pagpapaalam, no? Yung pagpapasalamat. Actually, marami na akong naririnig patungkol dito sa kanila, no? And hindi lamang mga balita na naririnig, kundi may mga sponsors na nagbi-message din sa akin, no? Na para bagang kampi dito sa girl. Sinasabi nila, yung mga nagbi-message sa akin, no, na si boy ay nawawalan ng time, no? Sinabi naman dito ni girl, walang third party. Parang may katotohanan yung mga nagsusumbong sa akin, no, na walang time si boy dito sa kay girl. Kasi nga, itong si boy ay mas priority yung kanyang mga kasama. And naging issue na rin ito noon, no? Na parang nagselos ito si girl noon dahil nga sa kanyang mga kasama na mas priority ni boy. Kasi nga, parang masaya si boy dito sa kanyang mga kasama sa mga
kasama niya sa pag-charity, no? Sila yung laging magkakasama. Parang nakakalimutan na siguro ni Boy na meron siyang obligasyon dito sa kanyang girlfriend, no? At isa pa na mahirap, LDR sila, long distance relationship, no? Nasa province yung nasa kabilang mundo naman, na parang parehas naman nasa Pilipinas, pero magkalayo, magkaibang lugar sila. Mahirap yung ganito, lalo na sa walang mga trust sa bawat isa, no? Na magkakaroon ng trust issue patungkol dito kung kayo magkakalayo. Kasi nandiyan dyan yung laging namimiss nyo. Nasanay kasi kayo, no, nang umpisa, sweet kayo. Nandiyan dyan kayo lagi, lalo na sa girl, kasi bata pa, no, na siguro hinanap-hanap niya yung ipinakita noon ni Boy sa kanya nung si Boy ay nandiyan pa sa lugar nila. Na lagi silang magkasama, na yung time ni Boy nandiyan sa kanya, nakafocus sa kanya, no. Maaaring ito yung isang dahilan, no, kung bakit umabot sa ganito. Kasi nga, sabi nga, walang third party, no. Mahabang kwento lamang. Ito lang yung mga dahilan. Kasi ito rin yung mga nararanig ko na mga balibalita na nangyayari sa kanila. Dahil nga, nawawalan ng time si Boy doon sa kanyang girlfriend. Yung responsibilities niya bilang isang boyfriend doon sa kanyang girlfriend, nawala. Na nung umpisa ibinigay niya lahat, ganun naman talaga, di ba? Sa umpisa ibinibigay lahat. Sa katagalan nawawala. At yun ang hinahanap-hanap ni girl, no? So, mahirap ito, no? Na ito yung kaya ko kinontent ito, hindi para i-content sila para pag-usapan, kundi ito isang awareness din sa karamihan, no? Sa mga love teams dito sa loob ng Kalingap, dapat dumistansya din ang puso. Kung kayo ay, kasi kung scripted lamang ang nangyayari sa inyo, baka ma-develop kayo at the end of the day, ma-develop kayo kagaya sa nangyari sa kanila, na na-develop sila at naging sila, tapos kasi parang ang nangyari dito lang kayo pinagtagpo sa social media, no? Na pinipilit na magpakilig kayo, na pinipilit ninyo ang sarili ninyo na kunyari kayo, no? Tapos katagalan na develop na lang. Hindi yung maganda yung ganun. Dapat sa isang relasyon, dapat kaibigan muna, no? Hindi nag-umpisa sa love team. Dapat magkaibigan muna, knowing to each other, no? And kilalanin bago maging kayo. Kasi parang pinilit lang, no? Pinilit na maging kayo dahil nga sa trabaho. So, nakakalungkot, no? Nakakalungkot kasi alam ko na maraming mga supporters nila na umasa, maraming mga supporters nila na nakinilig, no? Ano ang mangyayari? Ito yung tanong. Ano ang mangyayari sa pangalan nila, ng team nila, ngayong hiwalay na sila? Kasi hindi na pwedeng pagsamahin no? Babalik sa dating pangalan si Boy. Anong mangyayari dito kay girl? Si girl naman kasi mayroon nakabuo na rin kasi siya ng ng foundation. Nakabuo siya ng community. Nandiyan dyan may mga sumuporta na talaga sa kanya at alam naman natin na talagang nabago ang buhay niya. Mula nung na-scout siya, nung nakilala siya ng Kalingap, no, natulungan. And hindi lang siya natulungan, kundi buong pamilya natulungan. And nandiyan dyan yung mga yung mga sponsors na tumutulong sa kanya hanggang sa ngayon. Anong mangyayari? Sa pangyayaring ito, yung mga sponsors na naniwala, na umasa na magiging sila, na kinilig sa kanila, ito yung leksyon na dapat anuhin natin, isipin natin. And pagkakaalam ko, parang may ininvest sila na para sa kanila. Anong mangyayari? Ang daming questions, no? Ang daming questions sa pangyayaring ito na sila lang ang dapat sumagot dito. Hindi tayo makikialam, no? Personal na problema nilang ito, hindi natin alam, malay natin, no? Magkabalikan. So, hoping pa rin naman tayo na magkabalikan, na magkaayos, no? Sa kanila. Pero kung sinasabi kasi dito ni girl, matagal nang wala ni sila, no? Matagal nang wala sila. Ibig sabihin, pinagtatakpan na lang nila, no?
dahil alang-alang sa kanilang mga supporters. Kaya pinagtakpan nila ito, pero hindi na kinaya ni girl. Ewan, ang sakit sa puso. Nasaktan si Sangkay. Muli, maraming salamat mga Sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lone, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga Sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa dako ng munduan kinaroroon. Paalam na mga Sangkay, mga Kalinga, paalam.